What's up mga kamani magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid gamit ang isang piraso ng dahon ng laurel na may 888. At maaari mo itong gawin Tuesday o Friday, pero dahil nga nararapit na ang kaswertehan na matagal mo nang inaantay, pwede mo itong gawin bukas, September 4, Sunday. Kung hindi mo naman magagawa bukas, September 4, pwede mo naman gawin sa ibang araw. Walang problema. Pero bukas ay simulan mo na para magsimula na rin ang swerte ng pagkapanalo mo sa loto. Itong isang dahon ng laurel na to ay maaari mong ilagay sa ilalim ng unan habang ikaw ay natutulog. Pero sulatan mo muna ng 888 at dasalan. Idasal mo dito ang mga bagay na nais mong mangyari. Ang pagkapanalo sa loto ay tanggapin. Ang hinahangad na jackpot prize ay mapapasayo. Maging positibo sa pagmamanifest ng bagay na inaasam at hinahangad mo. Tandaan mo kamani magnet na maraming benepisyo ang maaaring ibigay sa atin ng dahon ng laurel. Ganon din ang numero 8 na tinatawag nating infinity o walang katapusan ang maaari nitong ibigay na swerte. Kung kaya't kung nais mo ng panghabang buhay na swerte, gawin mo na ang pangpaswerteng ito para sa ganun ang buong buhay mo ay talaga namang magkakaroon ng maraming blessing na kung minsan ay hindi mo pa inaasahan. Marami sa atin ang naghahangad ng pagkapanalo sa loto, ngunit kinakailangan ng maraming kombinasyon para mangyari ang bagay na to. Una na lamang ang pagganap ng isang pangarap at pagmamanifest nito gamit ang dahon ng laurel at pagsulat ng 3 pirasong numero 8. Siyempre, sabayan mo rin ang pagpili ng kasuotan kapag ikaw ay pupunta sa tayaan ng loto. Kung pupunta ka sa tayaan ng loto, wag kang magsusuot ng kulay itim na t-shirt. Huwag mong gagawin yan. At wag mo ring isusuot ang mga t-shirt na ginawang basahan o tinapak-tapakan. Malas po yan. At lalong kung ikaw ay may damit na hindi na ginagamit, huwag mo pong gawing basahan upang ang buhay mo ay hindi tapak-tapakan ng mga taong nakapaligid sa iyo, upang ang buhay mo ay hindi rin malasin. Kakambal kasi nito ang swerte na magiging bahagi ng buhay mo. Kung gusto mong swertihin, lahatin mo na sa buhay mo ay dapat maswerte. Kaya't huwag mong hahayaan na ang mga damit mo ay ginagawang basahan. Dapat mo rin pakatandaan na pag-gising mo pa lang sa umaga, kung ikaw ay pupunta na sa tayaan ng loto, ay humarap ka muna sa silangan kung saan sumisikat ang araw. At manalangin ka dito na ibigay sa iyo ang tinatamasa mong kahilingan o ang pinapangarap mong kahilingan na matagal mo nang inaasam-asam. Kapag buo ang pananalig mo at naniniwala kang mangyayari ang bagay na to, natitiyak ko sa iyong mangyayari at hindi ka mabibigo kapag ang buong puso't isip mo, pati na rin ang bawat lumalabas sa bibig mo ay talaga namang naka-align sa bagay na gusto nating mangyari. Ano po ba ibig sabihin ng naka-align? Una, ang pag-iisip natin dapat positibo. Huwag mong papapasukin sa isipan mo ang mga bagay na negatibo. Pangalawa, huwag kang sasama sa mga taong negatibo kung ayaw mong ito rin ang maging parte ng buhay mo. Ang pagiging negatibo, iwasan mo ang ganyang mga uri ng tao dahil ilulog mo ka lamang yan sa kahirapan. Mas mainam na ang sinasamahan mo o ang mga taong nakapaligid sa iyo ay mga taong positibo
para ang ibabahagi din nila sa iyo ay magagandang bagay. Sapagkat kung ang napaligid sa iyo ay mga taong walang kwenta, ang mga taong walang pangarap sa buhay, ang mga taong puro na lang negatibo ang pag-iisip, ay panigarodong yan din ang magiging kinabukasan mo. Kaya't kung ayaw mo maging future mo ang katulad nila, ay simulan mo nang iwasan ang ganyang klase ng tao. Pangatlo mong dapat iwasan ay ang lumalabas sa bibig mo. Ang tinatawag na affirmation ay malakas maghatak ng swerte. Kung ano man ang inilalabas ng bibig, yun ang itinatawag mong mangyari sa buhay mo. Kung kaya't huwag mong hahayaan na ang palaging lumalabas sa bibig mo ay puros na lang negatibo, dahil panigurado, yan ang tinatawag mong mangyari sa buhay mo. At ayaw naman natin na ang mangyari sa iyo ay puro negatibo. Parang ganyan din ang sinasabi ko sa pagtaya sa loto. Simula sa paglabas ng bahay hanggang pagpunta ng tayaan ng loto, hanggang sa bawat bagay na iniisip at sinasambit ng iyong bibig ay nais kong maging positibo. Para sa ganun, ang maging resulta ng pagtaya mo sa loto ay pagkapanalo. Ngayon, kapag nailagay mo na ang numero 8 sa dahon ng laurel, ay maaari mo na itong dasalan at ilagay sa ilalim ng iyong unan. Bakit kinakailangan nating ilagay sa ilalim ng unan? Dahil ang paglalagay ng dahon ng laurel na may numero 8 sa ilalim ng unan ay lubos tanging humahatak ng kaswertihan na habang ikaw ay natutulog ay iyong mapapanaginipan ang mga numerong tatayaan mo sa loto at natitiyak kong ang bawat numero na yan ay lalabas at yan ay ikapapanalo mo sa loto. Ngunit sadyang maraming mga tao na kapag ginawa ang isang pampaswerteng ritual ay may pagdududa na kakabit sa kanilang isipan. Kung may pagdududa sa iyong isipan ay maaaring wag mo nang simulan dahil hindi rin yan magtatagumpay. Ang kalakip kasi ng dahon ng laurel ay success. Ang numero 8 naman ay infinity o walang hanggang success sa buhay. Ngunit kung patuloy pa rin ang paghahangad mo at pag-iisip mo ng negatibo, ang lahat ng swerteng malapit nang pumasok sa buhay mo ay maaaring mablock, mahinto, mawala o maglahong parang bula. Kaya't kung ako sa iyo, simulan mo nang maging positibo, alisin mo ang mga negatibong bagay sa isipan mo. Manalangin ka sa bawat numerong tatayaan mo, ito ay lalabas at i-claim mo na tinatanggap ko na ang pagkapanalo sa loto. Sa bawat panalangin, katumbas nito ay katotohanan na ang lahat ng dinadasal mo ay magaganap at mangyayari sa buhay mo. At yan lamang mga ka-Money Magnet ang pampaswerteng ritual. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much.